God is great. He is so good. This is our Bible Sunday. Amen? And syempre, pinasimple lang natin para may common language tayo, may common term tayo, Bible. Ayan. Happy Bible Sunday. Paki-greet yung katabi mo. Happy Bible Sunday. Tanungin mo, may Bible ka ba dyan? May Bible ka ba dyan? Amen. Sa pagmi-mission po namin ni Pastor, ang pinaka na-excite po ako ay yung mga bagong karanasan. Amen? Yung hindi ka sanay, yung mga bagay na hindi mo nakakasanayan pag nagmi-mission ka, nagugulat ka, pero naitatawid mo. Amen? Napagtatagumpayan mo. Ang pinakamatindi ko pong karanasan ay yung nagpunta po kami ng Biliran Island na maulan. Ang taas po ng alon at umuurong na ako kasi sabi ko, ang taas ng alon, ayoko, katakot. Yung sa Biliran Island sa Leyte po yon. Tapos, sabi ni Dean, Mama, ngayon lang ako makakapunta ng Leyte. Tapos, ganyan ka pa, KJ ka pa. Sabi sa akin, ay, tuloy natin ito, Ma, may faith naman tayo. Sabi, so, pumunta kami, sumakay kami ng bangka. Grabe po talaga karanasan ko doon. Yung karanasan ko po doon ay sobrang natakot ako kasi po, habang kami naglalakbay, yung papunta po doon sa Biliran Island, from doon po sa Pangpang na sinakyan po namin, ay pasalungat po sa alon yung bangka. So imagine niyo po, kapag mataas ang alon, tapos ang bangka ay papuntang pasalungat sa alon. Imagine niyo po yun. Sobrang takot ko po talaga nun. But kapag po pala tayo ay nandoon sa punto na sobrang natatakot tayo, na wala po tayong ibang pwedeng gawin, ang gagawin po natin ay, Lord! Tulungan mo ako, Lord! Diba? Lord, bigyan mo ako lang lakas ng loob. Diba? Lord, wag mo kami hayaang mamatay dito. Marami pa kaming gagawin. Amen? Kasi po, maano talaga yun eh. Kaya lang, lumaban lang talaga. Tapos pasalungat. Nung pasalungat na sinubukan ko pong tumingin sa likod namin. So, papunta po kami pa ganon, tinignan ko po yung likuran namin. Yung tinignan ko po yung likuran namin, mas mataas po yung tubig kaysa sa bangka namin. So, yung bangka po namin, nandito po yung alon. Ibig sabihin, ang taas ng alon sa likod namin, kami nando sa may baba na any moment, pwede kaming saklubin ng alon. Any moment, pwede kaming tabunan ng alon dahil sa taas ng alon. Pag nagloko yung bangka, wala na, di ba? So talagang nandun kami sa sitwasyon na, Lord, ano ba to? Ano ba to, di ba? First time ko po makakita ng gano'n na mas mataas yung tubig kesa sa amin. Kesa dun sa bangka na sinasakyan namin. Pero ang ginawa ko po, nung nag-pray ako, pinalakas ng Lord yung loob ko. At nung pinalakas ng Lord yung loob ko, tuwing may alon po na kasalungat kami, kumakanta kami. Kumakanta po kami, kasama natin ng Diyos. Sabi ko, ginawa ko to nung nasa eroplano, nung maraming bako-bako, maraming ulap. Kasi talagang halos mamatay-matay ka pag nasa eroplano, pag maulap eh. Ginawa ko to nung first time ko nag-eroplano, kinanta ko yun, kasama natin ng Diyos. Wala yung takot ko, gawin natin uli, kasama natin ng Diyos. Nagkantahan kami. Hanggang sa, anong nangyari, napalitan ng joy yung takot. Tapos lahat kami, pag may sasalubungin kaming malaking alon, bigla kami magsisigawan na lang, tumitili kami. We just enjoy the journey. We just enjoy the sail. Diba? Pag gaganon lang kami sabay-sabay, tapos magtatawanan na kami. Amen? So, lahat ng takot namin napalitan. Alam nyo na, first time ko sa aeroplano, ganon din yung experience ko, sobrang takot. Pero alam nyo po ba, nasanay po ba ako? Tanungin nyo ako, nasanay ba ako sumakay sa eroplano? Hindi na ba ako lagi po akong natatakot pag nasa eroplano. Pero you know what? When we are coming before the presence of God, hindi pala pwedeng sanay ka na. Dapat lagi kang may room for expectation sa Panginoon that God is going to do something new kapag lumapit ka sa Panginoon. Amen? Meron siyang bagong sasabihin sa'yo kapag lumapit ka sa Panginoon. And you know what? Napakaganda ng topic natin ngayon kasi since it's Bible Sunday,
gusto natin na maintindihan na ang Bible is not just a printed material. It's just not a published material. Diba? Merong hugot po yun na napakalalim. And our title for this morning is God's Word Made Flesh. Wow! This was a divine intervention. This title was a divine intervention for me. Kasi napakahirap po talaga gumawa ng preaching, lalong-lalo na ang title. Kahit ang dami mo ng content, yung inyong title mo na kailangan pasok doon lahat yung content mo, napakahirap po gumawa nun. And doon po talaga ako laging struggle pag gumagawa ng title. But early this morning, binangon ako ng Lord sa isang title. Ito po yung lumabas, God's Word Made Flesh. And the Lord, ginaid niya po ako sa John 1:14. Sabi po sa John 1:14, and the Word was made flesh and dwelt among us, and we beheld His glory, the glory as the only begotten of the Father, full of grace and truth. Full of grace and truth. So ang sinasabi, yung Word daw, naging flesh. Yung flesh po dito, hindi po siya katulad ng Romans 12 verse 1. Yung Romans 12 verse 1, sabi, I beseech you therefore present your body. Yung body doon, sa Greek word is somo. Ibig sabihin slave. So during that verse, yung Romans 12 verse 1, sinasabi doon na yung renewed mind mo dapat ang master ng body mo. Pero dito po, ang Greek word po dito is sarx. Hindi po yung burger. Sarx. Diba? Sarx. Ibig sabihin ng sarx, human nature. So yung word, sige balik tayo. History. Pinanggalingan. Context tayo, context. John chapter 1, yung unang mga verses, 1 to 13. Alam niyo po ba na yung John 1, 1 to 13, ito yung ilaw para sa ating New Year. Sa bagong taon na ating lakbayin, ito po ang ilaw. This will be the light of our New Year's path. Why? Kailangan alam natin to para kayanin natin ang buong 2025. Amen? Ano po sabi doon? In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. Amen? Tapos sabi dito, ano pa yung mga sumunod na verses doon? Through Him, all things were made. Sa pamamagitan niya, lahat ay nalikha. Without Him, nothing was made that has been made. Kung wala siya, walang malilikha. Next verse. In Him was life, and that life was the light of all mankind. The light shines in the darkness, and the darkness has not overcome it. There was a man sent from whose name was John. He came as a witness to testify concerning that light, so that through him all might believe. So word, light, life. Isang tao lang yung pinapatungkulan dito, no? He himself was the light. John the Baptist is just the forerunner. Nag-preach lang siya about this light, about this word, about this life na binabanggit. So sabi, the true light that gives light to everyone was coming into the world. Oh, He was in the world, and through the world was made through Him. The world did not recognize Him. Ang mundo, they did not recognize Him. Most of the people did not recognize Jesus. Hindi kilala si Jesus. Kasi meron tayong nature na makasalanan. And we cannot recognize the Son of God kapag meron tayong nature na makasalanan. Amen? And sabi dito, and through Him that was made through Him, the world did not recognize it. If He came to that which was His own, but His own did not receive Him. Yung His own, Israel yun yung pinapatungkulan doon. Yet to all who did receive Him, to those who believe in His name, He gave the right to become children of God. Do you receive Jesus in your life? Then, binigay yung title sa atin, nanghiram tayo. Pinahiram tayo nung title na Children of God. Wow, di ba? Children of God. Children born not of natural descent. Hindi dahil sa ginawa ng mga magulang natin, ng nanay at tatay natin. Sabi, nor of human decision or a husband's will, but born of
God. Amen? Born of God. Verse 30 na ba yan? Yes. Born of God. So dito, makikita natin na kung ang speech natin, nire-reveal niya yung laman ng utak natin, ganon din ang Panginoon. Sinasabi niya yung pinapasabi ng hindi nakikitang Diyos. Amen? Ganon din tayo. No? Kung ano yung thoughts natin, yun din yung communication na ginagamit natin. Nagsalita ang Lord, let there be light. And there was light. Nagsalita ang Diyos at napangyari. Amen? Nagsalita na ba ang Diyos sa'yo? Depende kung maniniwala ka. Kasi mangyayari yun sa buhay mo kapag pinaniniwalaan mo. Ang kanyang salita ay nauna bago pa sa creation. Ang salita ng Panginoon. So, itong si Jesus Christ na sinasabi sa verse 14, made flesh. Ito po si Jesus Christ. He was the word or the utterance of God. Yeah, and the word became flesh and dwelt among us. Kaya yung sinasabi sa verse 1, in the beginning was the word, sinabi ng Diyos, salita ng Diyos, sa verse 14, naging tao. Nasaksihan natin siya, full of grace and full of truth. And that is Jesus Christ. So bago pa yung 24 hours, may Jesus na. Bago pa yung creation, may Jesus Christ na. May Son of God na. Christ is the organ or medium by which God goes forth in creation, providence, and redemption. So lahat pala sa Bible, lahat to nakasentro dun sa anak ng Diyos. Dun sa Word became flesh and dwelt among us. I want every one of us to understand that this is not just, this Bible is not just something that is printed, that is tangible. Kailangan alam mo yung spirito ng Bible na binabasa mo. Kailangan alam mo yung history, bakit siya nalikha. So, ang buhay ng Diyos, nakakontain siya dun sa human nature ni Jesus. Yung gustong sabihin ng Diyos, nandun sa human nature ni Jesus. Ganon tayo kamahal ng Lord. Gusto niya na ma-receive natin yung word niya, kaya sinugo niya ang kanyang bugtong na anak na si Jesus. In human nature, yung word niya, naging tao para maging tangible sa tao at maipasa sa susunod na henerasyon. Amen? When the word became flesh, para saan it might readily pass into us. Alam niyo ba na ang totoong buhay ay laging maliwanag? Di ba kaya pala sabi, ano ba yan? Buhay ka pa para ka nang walang buhay? Ano ba yan? Yung mukha mo walang kabuhay-buhay? Pero ang totoo pala, kapag buhay, nagsashine. Pakitingnan yung katabi mo, baka wala nang kabuhay-buhay. Namumutla na. Ibipin na yan, ibipin na. Diba? Yun yung design ng Lord. When there is life, there is light. You shine. Pag buhay, maliwanag. Nagniningning. Amen? Nagniningning. So it's always light. Amen? When we receive Christ's life, we shine. Lahat ng may Kristo, nagliliwanag yan. Hindi naguguluhan, hindi nadidiliman. Kung meron man nangyayaring ganon, lumalapit sa Panginoon. Lord, tulungan mo kung makabalik ako sa disenyo mo sa buhay ko. Kasi hindi naman talaga natin kayang i-perfect yung buhay natin eh. Buti na nga lang, tinubos tayo ng Panginoong Hesukristo. Nagkaroon tayo ng access para umayos tayo. Amen? Para umayos tayo. The blinded world, hindi daw kilala. Yung nabanggit natin kanina, no? Hindi yung mga tao niya mismo, hindi siya kilala. 2 Corinthians 4:4, kasi binulag tayo ng dyablo. Binulag tayo ng kaaway ng Diyos. Binulag tayo ni Satanas. Binulag yung isip natin na okay lang yan. Okay lang wag mag-church. Okay lang wag mag-cell group. Okay lang yan. Pag free ka lang.
Diba? Binulag tayo ng kaaway na hindi si Jesus ang hinahanap pag Sunday. Binulag tayo ng kaaway na hindi si Jesus ang unang hinahanap pagkagising sa umaga. Kasi pinuno tayo ng activities ng mundo. Pinuno tayo ng alalahanin ng mundo na hinuhuli na lang natin si Jesus. Try ko kaya si Jesus? Isingit ko kaya siya sa activities ko? Isingit ko kaya siya sa time management ko? Hindi na natin priority ang Panginoon sa buhay natin. But that is not what is intended to be, what the Word of God is intended. Believing and receiving are the same thing. If you say you believe in Jesus, you receive His Word. You receive the Word of God in your life. Niniwala ako Jesus, believer ako ni Jesus, di naman ako naniniwala sa salita niya. Hindi ko naman tinatanggap yung salita niya. Bakit sinabi mong tinanggap mo? Kasi nag-adjust ka. Diba? Pinasok mo siya sa mundo mo, tapos nag-adjust ka. According sa sinasabi ng salita ng Diyos. So, dahil tinanggap mo si Jesus, naging instant child of God ka. Amen? Naging instant children of God tayo. So, tanging ang Diyos lang ang makakapag-impart sa atin ng ganitong buhay. Diba? Makakapag-impart sa atin na tayo ay tawaging anak ng Diyos. At nakishare tayo sa buhay na meron si Jesus nung nagkaroon siya ng human nature. Amen. So dito, sa verse 14 na to, isa-isahin natin yung verse 14. God's Word became flesh. So bakit? God's Word became flesh to dwell among us. Pag sinabing to dwell, yung kanina sinabi ko, ibig sabihin readily pass into us. Diba, kinontain. Ibig sabihin, binahay yung salita ng Panginoon para makasama ng tao. So, napakatinding tulay ang Panginoong Jesus sa bawat isa sa atin para maintindihan natin na may magandang plano ang Diyos sa buhay natin. Kahit kabataan ka, kapag hindi ka nagkakaroon ng interest sa word ni Lord, ibig sabihin, nabubulag ka ng magagandang inaalok ng mundong ito. Minsan minsan meron ako nakikita mga comment, ang saya-saya kasi parang nakapasyal, ang saya-saya kasi may binigyan siya ng mahal niya sa buhay ng gadget na pinapangarap niya, 'di ba? Kaya lang, pag may nakikita akong ganung comment, parang wala sa church. Sabi ko parang, asaya nila, kahit di sila naka-church. Umabot pa tayo sa point na kulang ang araw natin, kulang ang isang linggo natin kapag hindi tayo nakaka-church or nakaka-Sunday service. Umabot pa tayo sa punto, sa buong araw, na parang mabigat kapag hindi tayo unang nanalangin at nagbasa ng salita ng Lord. Pagkagising sa umaga. Pag hindi, ibig sabihin, bulag tayo sa intensyon ng Diyos tungkol sa kanyang salita. Because God wants to dwell among us. Gusto ng Lord manahan, kasama tayo. Kaya nga sinugo si Jesus para makasama natin. Kaya nga tayo may Bible para makasama natin. Pag sinabi mong dwell, tumira. Tumira. Alam niyo ba yung ibig sabihin ng si God gustong tumira sa atin? Lord, I am unworthy. Hindi ako karapat-dapat sa'yo. Makikijoin ka? Diba? Kakahiya, Lord, ang gulo ng bahay ko. Tsaka na, Lord, pag na-general cleaning ko na yung bahay ko. Dati nahihiya po ako magpupunta sa bahay kasi nga, hirap na hirap po talaga ako maglinis. Pag naglilinis po ako, isang portion pa lang po ng bahay namin, pagod na ako, syempre, magpapahinga na ako. So frustrated ako pag di ko talaga natatapos yung buong bahay. Dati nahiya ako, pero ngayon di na ako nahiya. Diba? It's just like saying na, this is me. Hindi naman ibig sabihin na hindi ako nag-try my best. Diba? Ibig sabihin, ganun din tayo sa Panginoon eh. Hindi tayo dapat mahiya na magulo yung buhay natin, yung isip natin. We need Him.
Kaya nga tayo lumalapit sa Kanya kasi gusto nating maayos, gusto nating malinis. Amen. Sino dito confused? Sino dito ang may pinagdadaanan sa kanyang buhay? Alam mo bang gustong tumira ni Lord sa'yo para maayos ka? Lord, tsaka na pag okay na ako, pag kaya ko nang sumunod sa mga bawal. Yung mga bawal, sabi ng tita ko noon, ang hirap kasi magbalik sa Lord kasi ang daming bawal. Hindi ko pa kayang iwasan yung mga bawal. Diba, hindi ko pa kaya magpakabait. Kaya hindi pa siya nagbabalik loob. Pero hindi po ganun eh. Kailangan po natin si Lord para mabago tayo. Hindi po yun nadadaan lang sa pagbabagong buhay. Yung self-will lang. Diba? Kaya nga may kanta eh. Gusto kong bumait pero di ko magawa. Kasi nga, blinded tayo. Bulag tayo sa katotohanan. 'Di ba? Bulag tayo sa katotohanan. Na Lord, naintindihan mo naman ako eh. 'Di ba? Lord, wala akong magagawa, inaasahan ko siya eh. Sa kanya nang gagaling yung source namin. Pagka hiniwalayan ko siya, paano na kami? May mga anak pa naman kami. Sometimes, we put so many reasons bakit tayo mag-i-stay sa kasalanan. Pero si Lord, He's been wanting to cleanse us from all unrighteousness. Pero we don't give Him time. Hindi tayo lumalapit sa Panginoon. Pangalawa, bakit God's Word became flesh? To see His glory through His only begotten Son. Mahirap makita ang Diyos kasi baka mamatay. Amen? Napakapalad nung mga elders sa Exodus, no? Nakita nila ang Diyos, di sila namatay. Pero, bihira yung ganun. Diba? Bihirang-bihira yung ganun. Kasi nga, yung glory ng Panginoon eh. Hindi pwede na basta-basta ipagkatiwala sa tao. Pero, because of Jesus Christ that was sent to us, we can see the glory of God. Amen? We can see the glory of God. Nasa Kanya na sa lahat. Jesus, the Son of God, is full of grace, full of truth, and full of glory. Minsan, pinapalitan natin yung Jesus. Diba may prayer tayo dati? Full of grace, the Lord is with you, blessed are those. Diba? Let's wake up. Ang full of grace lang ay si Jesus Christ. Huwag nating ibigay yung title sa iba. Ang punong-puno lang ng biyaya, ang punong-puno ng grace, ay si Jesus Christ lang. Kaya sa Kanya lang tayo tatawag. In Jesus' name. Amen? In Jesus' name, hindi po ako galit. Pero passionate lang po talaga ako magsalita. Sorry. Hindi po ako galit. Okay, so full of grace. Ibig sabihin ng grace, punong-puno, yung nakangiti siya, yung gusto kanya laging pagpalain, hindi siya nanunumbat. O yan na, binigyan na kita, sobra ka naman na, hingi ka pa uli. Binigay ko na yun sa'yo, nanghihingi ka pa. Hindi ganun si Lord. Alam niya yung pangangailangan natin eh. He sustained us. Ang daming verses sa Bible na nagsasabi that God sustains His people. Sa Tagalog, o Kastila nga ba, sinusustentohan tayo ng Diyos. Kaya hindi pwedeng sabihin mo, ayoko siyang iwanan. Kasi isa siya sa source ng sustento ko. Because God is the one who really sustain us. Pananampalataya ang kulang natin. Full of grace, full of truth. Yung totoo lang sa katotohanan tayo. Amen? Hindi relihiyon eh, kundi katotohanan ng buhay. Katotohanan, ito tayo, limitado, pero katotohanan na sa Diyos walang imposible. At masaya siya na tayo ay pagpalain. Hindi siya manunumbat. Gusto niya na tayo umayos, lumaya yung buhay, lumaya yung pamilya, maging maayos ang pamilya. Amen? Yun ang gusto ng Panginoon, full of truth. Sa totoo lang, doon lang tayo sa totoo.
'Di ba? Minsan yung chismis, parang nagiging truth, no? Uy, maniwala ka dito. Hindi ganyan yung pagkarinig ko. Hindi. Kasi siya yung pinagpala. Punong-puno siya ng katotohanan. Kaya sa kanya tayo makinig. Diba? Very resourceful yan. Very reliable yan. Amen? Si Jesus lang po yung may title na full of truth. Kaya nga sa kanya tayo tatawag. Di tayo tatawag sa kung kani-kanino. Kay Lord tayo tumatawag. Full of glory. Kaluwalhatian. Diba? Glory, yung presence ng Panginoon. Naaayos ang paligid. Diba? May isa nagsabi sa akin, Pastora, blooming ka. Diba? Thank you sa nag-comment. Alam ko hindi mo ako binobola. Bakit? Bakit confident ako? Tinatanggap ko talaga yon. Tinatanggap ko. Why? Nanggaling ako sa presence ni Lord. Nakipag-usap ako sa Lord. Alam niyo, pag nakikipag-usap ka sa Panginoon, tapos lumabas ka, nakipag-usap ka, mararamdaman ng tao yun. Makikita yung glow sa'yo. Because when you have true life, you have the light. You shine. The more you talk to Jesus, the more you have life. The more you shine. The more nagbo-bloom ka. Kahit walang masyadong nilalagay. Kahit walang botox-botox. Diba? Kasi maganda yung pananaw. Kausap mo si Lord eh. Kani-kanina lang kausap mo si Lord. Parang ang bango mo. Hindi naman ako nagpabango. Iba yung aura mo ngayon. Galing yun, nakausap niya ang Panginoon. Amen? Nakausap niya ang Lord. So si John the Baptist, nag-testify siya. I am unworthy. Even yung sandals ko, I am unworthy. Yung suit ko, yung sandals niya, I am unworthy. Hindi ako karapat-dapat. Siya yung tagapagligtas. Sabi ni John the Baptist. Meron pang isang nag-testify tungkol kay Jesus, si Simeon. Si Simeon, siya ay propeta. Sa New Testament, sa Luke chapter 2, 21-32, ito yung testimony ni Simeon. Si Jesus ipepresent sa temple kasi po may tatlong seremonya po na ginagawa sa mga bagong panganak. Sa babies, 3 seremonya sa Israel. Yung una seremonya, circumcision. Pag lalaki yan sinicircumcise, on the 8th day, sinicircumcise. Yung bata, tapos pinapangalanan. Okay? So 8th day. So dinala sa templo, yan, circumcision. Pangalawa, na seremonyas, within a month. Within a month, so ika-30th day naman, ito naman yung redemption ceremony. Lalo na pag firstborn yan. No, yung firstborn, ito na yung seremonya na nagsasabi na lahat ng firstborn ay pag-aari ng Diyos. So para ma-redeem ng magulang, para maibigay ng Lord sa kanila or maipagkatiwala sa kanila ng Panginoon, yung kanilang firstborn ay kailangan silang mag-offering. So may description nyo kung anong offering. Pag mayaman-yaman ka, baka, tupa, yan. Pag medyo can't afford, mga pigeon, mga kalapate, yan. So meron siyang designation kung ano yung kaya mong i-offer. Pero dito po, sa Luke 21-32, ito na po yung pangatlong seremonya. Ito po yung 40th day na pinanganak si Jesus Christ and He was presented to the temple. Ito naman pong seremonya na to, purification ceremony. Ang babae po o yung nanganak, yung nanay. On the 40th day, pag lalaki, on the 88th day, pag babae. So, din, tagal pag babae yung anak, ano? Pero pag lalaki ang anak, on the 40th day, dadalhin uli yung anak sa templo, ipepresent sa templo, at i-declare ng priest, ang nanay na clean na. Kasi during the period na yon, yung 40 days na yon, unclean yung nanay. So, bawal pa siya pumunta ng templo, bawal pa siya makihalubilo, isolated lang siya. So, parang ngayon ganun din, no? Kailangan magpapahinga yung bagong panganak ng mahigit 1 buwan. Pag cesarean, 3 months. Diba? Mapapahinga lang para lumakas uli. Yung iba nga, kapanganak lang, diba? Naglalaban na.
Wag naman ganun, di ba? Mga tatay, wag naman. Pag nag-aasawa, paghandaan nyo naman. Kasi kawawa naman pagka nabuntis na, tapos, di ba, hindi mapaghahandaan yung kanyang kalakasan. So, ito po yung nangyari, no? On the 40th day, pinresent si Jesus. Nabalitaan ni Simeon. Laging kumaaten ng church si Simeon. Dahil propeta nga siya Di ba? He was a righteous man, and the Holy Spirit was upon him. When we go to church, ang Holy Spirit ba upon us? Are we filled with the Holy Spirit when we attend the church? Or are we filled with sagap ng gossip? Sagip ng gossip. Diba? So when we attend the church, si Simeon, walang ibang focus kundi makita niya yung Jesus na na-prophesy. Yung Jesus na na-prophesy sa pamamagitan niya kasi nag-prophesy siya about the coming Messiah, si Simeon. So ang focus niya si Jesus. Sana hindi ang focus natin, dapat maganda yung hair ko. Diba? Minsan pag nag-worship tayo, maganda yung cutics natin. I worship you, Almighty God. Siyempre maganda yung manicure, di ba? Diba? Pagka naman medyo yung kilikili, diba kita, I worship you. O kaya ganun lang. Almighty God. Ayaw makita yung kilikili. Diba? What is our focus when we go fellowshipping with other believers? Is Jesus our focus? Kung ano yung matatanggap natin, yun ba yung focus natin? O yung itsura natin? Bakit nahihirapan tayong makarating ng maaga? Dahil wala tayong maisuot? Ba't hindi ka naghanda? Sabado pa lang, maghanda ka na. Dahil ba kailangan may gaming ganito, maghugas ng ganito, agahan mo kasi. Very good yung mga tao sa bahay, maagang nag-prepare ng breakfast. Dati nung nag-adjust kasi ng 6:30 ang soaking, wala nang breakfast. Doon na lang sa church tayo mag-breakfast. Meron namang kapit tinapay doon. Pero kanina, nagulat ako, gising na sila. Naka-prepare na yung breakfast. Nakakain pa kami ng sama-sama. Diba? Why? Kapag excited ka na makarinig tungkol kay Jesus, makilala si Jesus, maghahanda ka. Mag-a-adjust ka. Amen? Para bang utang na loob pa ni Jesus Buti nga nakarating ako Hirap-hirap kaya. Diba? Di ka pa magpasalamat nakarating ako. So, utang na loob ni Jesus yon. So, itama natin yung konsepto natin. Amen? Parang si Simeon. Darating si Jesus. Ipe-present si Jesus sa templo. So parang ganito rin, ipipreach si Jesus sa templo. Ipipreach si Jesus sa church. I need to be there early. I need to be excited. Ipipreach si Jesus. I would know Him more. Naku, ano kaya yung bagong revelation? Naku, ano kaya yung bagong blessing na pwede kong i-share sa katabi ko? Amen? So, okay naman yun na gandahan nyo yung kulay ng mga kuko nyo. Diba? Okay naman yun na gandahan natin, no? Pero agahan mo naman. Diba? Agahan mo, ibig sabihin, pinapresent mo lang ng maganda para sa Panginoon. Pero hindi yun yung parang maaaligaga ka na dahil doon. Amen? Because ang focus, si Jesus. So, focus ni Simeon si Jesus. Wala siyang ibang ninanais kundi si Jesus. At dun sa 21-32, meron dong sinabi, a light of revelation to the Gentiles and the glory of your people Israel. Si Mary, tsaka si Joseph at that time, sumunod sila sa batas. Pangatlong seremonya yun diba? Ng pagkapanganak ni Jesus. Son of God, no? Sumusunod pa rin sa batas. Amen? Son of God na yan. Exempted na ako dyan. Gusto natin lagi exempted no? Si Jesus hindi
Yung nanay at tatay niya, dinala siya. Yun ang batas, ginalang. Sabi nga ni Jesus, I came not to abolish the law, but to fulfill it. May respeto ang Panginoon sa batas. Si Mary at si Joseph, na parents niya, biological parents niya, at that time, nung nag-human nature siya, sumunod sa batas. At ang alam nila, Messiah for Israel. Pero ang sabi ni Simeon, a light of revelation, salvation to the Gentiles. Amen? So, ang naging role ni Simeon, sabihin niya, yung pinapasabi ng Panginoon, na hindi lamang para sa Israel si Jesus, kundi para sa lahat. Parang sinasabi ng Panginoon ngayong umaga, si Jesus para sa iyo. You can own Jesus as your Master, as your Lord. You can identify with Jesus Christ. Pwede mong i-adjust yung buhay mo kay Jesus Christ. Amen? So yun yung testimony niya. So when we go to church, when we go to cell group, kailangan si Jesus yung ating hahanapin. Diba? Siya yung priority natin. God's word is God's love for us. Do you believe that? God's word is God's love for us. Alam niyo ba na maraming namatay para lang ma-publish ang unang-unang Bible? Yung Tyndale Publishing. Maraming mga nag-try nito tapos sinunog yung kanilang mga unang ginawa. Tapos ginawa uli. Maraming mga namatay para lang ma-publish ang Bible. Ibig sabihin, ganun ka-importante. Amen. Pag wala kayong Biblia, sabihin nyo sa akin, bibigyan ko kayo ng Bible. Sabi ni Pa, anong gusto mong iregalo ko sa mga activities natin para sa church? Parang gusto ko magbigay ng Bible natin, dami nating Bible eh. Sabi niya, wag na, meron na yung mga yon. Sabi ka, oo, meron nga siguro, hindi lang nila ginagamit. Sino bang aaray doon? Nagagamit naman din naman masyado. Slightly used. Pero ang Bible po, nagbuwis ng buhay yung mga tao dyan para maranasan mo ang pag-ibig ng Diyos araw-araw. Nandyan. Andyan ang pag-ibig ng Lord. God's word excites those who wait on God. Amen? Nare-revive ka. Sabi sa Isaiah 40 verse 31, sabing ganon, those who wait upon the Lord shall renew their strength. They should mount up with wings like eagles. They should walk and not faint. They will run and not be weary. So nagkakaroon na excitement. Pag na-excite ka, di ba? May passion ka. Lumalakas ka. Gustong-gusto mo yung ginagawa mo kasi excited ka na gawin yun. Kapag ang salita ng Lord buhay sa'yo, excited ka. Hindi boring. Ano ba ito, Chronicles? Puro pangalan. Ano ba ito? Puro sukat. Alalahanin mo, salita ng Diyos yan. May purpose yan. Ba't na nakasulat? Kung ano yung character ni Lord, kung ano yung nature ni Lord. Amen? So, enjoy natin. So, na-excite. God's word excites those who wait on God. Kapag sinisik mo si Lord, kapag iniintay mo si Lord, ang salita ng Diyos, nagbibigay lakas, nagbibigay ligaya sa'yo. Amen. Meron mo ba ako ibang verse na nilagay dyan, Rachel? Wala na, yun lang. Okay. Pangalawa, God's word extends life and good relationships. Proverbs 3:2-9. Basahin nga natin to. Maganda to eh. For they will prolong your life. Ibig sabihin yung word ni Lord. For they will prolong your life many years and bring you peace and prosperity. Let love and faithfulness never leave you. Bind them around your neck. Write them on the tablet of your heart. Then you will win favor and good name in the sight of God and men. Trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. In all your ways submit to Him and He will make your path straight. Do not be wise in your own eyes, for the Lord
Fear the Lord, sorry. Fear the Lord and shun evil. Meron pa? Meron pa yan. This will bring health. Ayan, extends life, no? This will bring health to your body, nourishment to your bones. Honor the Lord with your wealth, with the first fruit of all your crops. It extends life. Kaya pwede mong hingiin sa Panginoon kasi siya yung may author ng buhay eh. Pag may sakit, di ba? Lahat yun pwede mong hingin sa Panginoon kasi yung salita ng Panginoon yun ang intensyon. Pahabain ng buhay. Bigyan ng buhay na may kabuhay-buhay. Buhay na puno ng buhay. Isaiah 46 verse 4. Isaiah 46 verse 4. Even to your old age, amen, and gray hairs, I am He. I am He who will sustain you. I have made you and I will carry you. I will sustain you and I will rescue you. Amen. Lagi ko sinasabihan ng nanay ko, kasi sabi ng nanay ko, natanda na raw siya, ika-ika na raw siya, mahina na raw pandinig niya. Sabi ko, Nay, yung mga ibang matatanda kasing edad mo, mas bata pa sa'yo, wala na. Paralyzed na yung iba, di na nakakalakad. Amen? Sa bawat isa sa atin, wag puro yung wala. Dapat yung meron, yung binibigay ni Lord, thank you, Lord. Wala akong ganito, buti pa si ganun, meron siya, wala ako. Magsimula ka kaya, ano yung meron ka? Ano yung binigay sa'yo ng Lord? Amen? Pag nagpasalamat ka sa bawat araw na binibigay sa'yo ng Panginoon, makikita mo, ay, blessed na blessed pala ako. Amen? Because we always compare ourselves to everyone. Ang nagiging standard kasi natin, mundo eh. Hindi yung word ni Lord. Pero kapag bumalik tayo sa salita ng Diyos, makikita natin, we are so much blessed by the Lord. We are so much loved by God. God's word expands territories. Isaiah 54, 2-3. So, nagpapalawak, di ba, ng teritoryo. Sige, tingnan natin sa Isaiah 54. Enlarge the place of your tent, stretch your tent curtains wide, do not hold back. Lengthen your cords, strengthen your stakes, for you will spread out to the right and to the left. Your descendants will dispossess nations and settle in their desolate cities. Amen? Tapos, meron din tayong sinasabi pag benediction. Deuteronomy 28, 1-14 po ang hugot nun. Isang araw, si Bishop Bien nagde-devotion. At sa puso niya, nakakakita siya na parang maraming kulang. Marami siyang gustong hingiin sa Panginoon. Pinalakas siya ng Lord sa mga verses na to. Kaya na-compose niya, na-paraphrase niya, yung ako'y itinakda. Hindi po galing lang yun sa kanya. It was revealed to him through the Word of God. Ako'y tinakda. Let's mean it with all your heart. It's just not a composition of Bishop Bien. It is from the Word na binuhay niya kay Bishop Bien. Para i-share sa bawat isa sa atin. Na angkinin mo. Diba? Ako ay itinakda. Hindi para maging buntot. Yung iba nagtatawa na, ano yun? Ano yun? Ulo, tas buntot. Yung iba ginawa pang green. Diba? Ginawa pang green joke. Ba, hindi po ibig sabihin ng ulo doon sa Deuteronomy, head, leader. God designed you to be a leader. Amen? And not the tail. Hindi yung sa likod at tagasunod lang. Ilalagay ka ng Panginoon sa unahan para manguna sa ibang mga tao, para maakay mo sila sa Panginoon. So it expands territories. Dahil sa'yo, dahil sa testimony mo, marami nakakakilala kay Jesus. Pero ang iba sa atin, nahihiya tayong i-share si Jesus. So, anong kailangan natin gawin as application? God's word is powerful and effective. Amen? Ano sabi? Hebrews 4:12. Ano sabi sa Hebrews 4:12? The word of God is living and active, sharper than any two-edged sword.
dividing to the asunder of bones and marrows, and to the dividing of the spirits. So, ibig sabihin, there is so much power in the Word of God. At hindi yan nalikha at naibigay sa iyo at nababasa mo nang wala lang. That is very effective. So, believe and receive the Word of God in your life because that is Jesus Christ. You cannot separate na sinasabi mong naniniwala ka kay Jesus Christ and yet you do not read the Word of God. The same thing yan. Package yan. Na kung gusto mo talagang mas makilala si Jesus, go to the Word of God. That is Jesus Christ. In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. And the Word became flesh and dwelt among us. So whenever you read the Bible with all your heart, you talk to Jesus. Amen? You talk to Jesus. You discover yung more revelations from the Lord. So as application, meron pong recommended ako na 5 piece of Bible study. Ito po ay nakuha ko rin sa aking mga research. Una, position yourself to hear from God. Position yourself. Literally, pumirmi ka ang likod mo. Laging nangangati ang mga paa mo. Gusto mo gala ng gala. We cannot hear from God. Hindi, kahit naglalakad ako, maririnig ko si Lord. Oh, talaga ba? Sure ka ba dyan? You need to position yourself to hear from God. Humbling down before the Lord. Give Him your precious time, your best time. Hindi singit. Amen. Lord, patawarin mo kami. Sinisingit ka lang namin. Hindi ka namin inuuna, hindi namin binibigay yung the best na oras sa'yo. Puro paningit lang, busy ako eh. Mag-mayor ka naman, puro ka busy eh. Tapos, pag meron tayong hindi nakuha, Lord, ba't ka ganun? Nagsisimba naman ako. Lakas ng loob natin, no? Samantalang di naman natin talaga binibigyan ng best time ang Lord. Pero kung makasumbat tayo sa Panginoon minsan, isang beses ka lang nagsimba, isang beses ka lang nagbasa ng Bible, lumaki na ulo mo, dami mo na alam. Alam niyo ba na araw-araw may gustong sabihin ng Panginoon sa atin? Kasi hindi pa tayo perfect eh. Pero gusto ng Lord maayos yung buhay natin. Position yourself. Pumirmi ka. Bigyan mo siya ng panahon. Andyan yung Bible mo. Isulat mo kung ano yung mga revelations ng Lord sa'yo. The person that does not expect to hear from God won't. Ang hindi umaasa na makakarinig mula sa Diyos, hindi talaga makakarinig. Wala ka namang inaasahan. Kasi kung may inaasahan ka, pipirmi ka para makinig. Balik tayo. Romans 10:17. Faith comes by hearing and hearing the Word of God. So hindi ka pwedeng maging hyper faith or puno ng faith without the Word of God in your life. Because upon hearing the Lord, hearing His Word, yung faith mo tumataas. Your faith increases. The more your faith increases, the lesser your complaints. Bumababa ang pagrereklamo, bumababa ang paglulong ng maraming bagay. Why? Kasi tumataas ang paniniwala mo that God knows the best. God knows what's best for me. Kaya kung pinahihiwalayan niya sa'yo yan, hiwalayan mo na. Kaya kung pinaayos sa'yo ng Panginoon yan, ayusin mo na agad. Because He knows what's best for us. Balikan mo. Diba? Yung mga favorite mong nagpapabigat sa'yo. Anong ginawa na mabuti niya sa'yo? Nagpapabigat lang yan ang buhay mo. Nalilito ka lang dyan. Give it to God. Because the moment that
You position yourself to hear from God, ang ganda pala ng plano niya para sa'yo. So hear from God. Psalms 27 verse 13. Psalms 27, I certainly believed that I would see the goodness of the Lord in the land of the living. Diba, si Haring David, he always longs to fellowship with God. He always long to fellowship with God. He always long na makausap si Lord ng malaya. Kaya ang sabi, man after God's own heart. Diba, hindi laging nandito, Lord, na nagtatago ako. Diba? Lord, darating yung time. Diba? Makakahalubilo ko na yung mga tao. Diba do, kasi siya sa sitwasyon na nagtatago siya eh. Kay Haring Saul, hinahunting siya para patayin. So position yourself. Ano man ang sitwasyon mo, gumawa ka ng Sino nakapanood ng War Room? War Room. Si Priscilla Shirer. Closet lang yun, oh. Aparador lang. Pero naging war room niya. Naglagay siya ng mga sticky notes ng mga prayer request niya. Tapos lagi siya doon nagpe-pray, nagwa-warrior siya doon. Lagi niyang kinakausap si Lord doon sa closet na yun. Kaya nabago yung management ng tahanan niya. Dati ang gulo-gulo ng pamilya. Pero nabago. Families, di pa ba kayo pagod na magulong pamilya? Lapit tayo sa Lord. Pag sinabi natin, number 1, ganito gawin, number 2, religion yun. Balik tayo sa punto ko. Pabalik tayo sa disenyo ng Panginoon sa atin. Pumirmi ka at makinig ka sa Panginoon. Pangalawa, pour over the passage and paraphrase the major principles. Yun yung ginawa ni Bishop. He pour over the passage at nagpinaraphrase niya kasi meron nang binibigay ang Lord sa kanya na mensahe. Na ito yung destiny ng tao. Na ang gusto ng Lord pagpalain ng tao, kaya lang kailangan ng taong sumunod sa Panginoon. Kasi yun sa Deuteronomy 28, pagsunod sa Lord. So, ang sabi sa Joshua 1:7, be strong and be very courageous. Be careful to obey all the law my servant Moses gave you. Do not turn from it to the right or to the left, that you may be successful wherever you go. Amen? Verse 8 na yata yun. Ay, hindi. Iba pa yun. Verse 7 lang. You may be successful. So, meron nang binanggit. Verse 7 pa lang. No, may binanggit na na-successful. Sino gusto magtagumpay? Anyari, ba't di natin binabasa araw-araw? Anyari, ba't di tayo nagbibigay ng time? Gusto nating magtagumpay, pero iniiwasan natin gawin yung susi ng tagumpay. Tinatanggal ng Panginoon lahat ng angas natin, lahat ng yabang na meron tayo. Diba yung mga pangangatwiran natin? Bakit kinayaman mo yan? Kinaganda ba ng pamilya mo yan? Pero the moment we come to God, Lord, ayusin mo ko, ayusin mo kami, Lord. You are our only hope. Si Lord yung pinakabida sa pamilya. Meditate, sabi sa Joshua 1:8, do not let this book of the law depart from your mouth. Dapat bukang bibig mo daw ang salita ng Diyos. Pinagbubulay-bulayin mo siya. Ibig sabihin ng pagbubulay-bulay, ponder, press your mind upon it, think through it, evaluate it. So, pinagbubulay-bulayin mo yung salita ng Panginoon. Lagi minimeditate, parang yung kalabaw. Yung kalabaw daw, sa araw, ano daw yon? Ganun ng damo. Hindi nginunguya yun. Lalagay lang niya dito yon sa bibig niya. Tapos bandang hapon daw yon, ilalabas niyang gano'n, tapos umuyain niya. Yun po yung picture ng meditation. So, misa kumakain ka ng word ni Lord, you receive it, and then, kailangan nguyain mo siya. Para ma-absorb ng spiritual life mo, yung sustansya, yung effectivity ng word ni Lord. You cannot just read it na parang textbook sa eskwelahan. Just meditate on it. Number 3, pull out the spiritual principles. Ano yung nature ng Lord? Ano yung character ng Lord na pinapakita dito sa nabasa ko? The spiritual principles.
ano yung dapat kong matutunan dito. Diba? You pull out, kung ano yung mga, marami yan eh. Maraming mga spiritual principles. Sulat mo yan, sulat mo yan. Ako po, pag binabalik-balikan ko yung mga notebook ko, yung iba po doon, hindi ko pa naisulat eh. May mga na-miss pa akong notebooks. Pero ang dami na po nung notebooks ko. Iniipon ko sila. Iba po yung notes ko sa mga preaching. Iba din po yung devotion notebooks ko. Ang dami na po. Kaya lang, nakita ko yung mga daliri ko po bumabaluktot na. Minsan sumasakit po yan. Sabi ko pa, baluktot na yung daliri ko. Kasi, masipag din po akong maglaban ng marami. Yung mas mataas pa sa akin. Masipag po akong maglaba. Kaya lang, eto na po yung nangyari. Pero you know what? Tinuturuan din ako ng Lord gumamit ng gadgets. Kasi mas sanay ako sa notebook eh. Para mailagay yung mga journal na yun. Kasi yung mga notebook, pagkatagal ng panahon, lumulutong yung papel, tapos kumukupas yung yung ink. 'Di ba kumukupas yung ink? Maraming mga nagiging problema din, no, sa notebook. So pag nagjo-journal ako ganun, you know what? Alam ng Lord ang need mo kahit di mo masyadong sinasabi. Yung isang beses mo lang sinabi sa Panginoon, tapos pinagkatiwala mo na sa Lord, kasi priority mo naman siya eh. Hindi naman yung hinihingi mo eh. Sino dito ang priority yung hinihingi kaysa kay Lord? Makikita yan sa action mo. Maaaring sa isip mo, pwedeng nagagawa mo, di ba? Sa isip. Pero sa katotohanan, maaaring malayo. So nangyari, meron pala akong prayer. Nag-pray ako, sabi ko, gusto ko ng 10th gen. 10th gen na iPad. Tagal na yon. Pero hindi ko na yung masyadong inuulit-ulit. Niisip ko kasi, ayaw ni pastor na uutang. Kaya kailangan, pagka meron yan, walang utang. O di sige, di ba? Wait na lang. Di ba? Tapos napalitan, gusto ko na laptop. Ay, ayoko na ng iPad, gusto ko na lang laptop. Ba, para mas maraming, kasi marami po akong e-books eh. Alam niyo po ba yung e-books? Yung mga book na hindi na po printed, nasa na po siya, nasa computer na siya, soft copy na. So, marami po kaming e-book sa Bible School. So, kailangan ko ng maraming storage para sa e-book. So, yun na po yung inisip ko. Pero alam nyo, isang araw may nagtanong sa akin, Pastora, ano pong gusto nyo ni Pastor? Bah, kakaibang tanong. Sino dito gusto mo ganun yung tanong sa'yo? Matagal ko po yung pinangarap, Lord, sana may magtanong sa akin ngayong Pasko or birthday ko, kung ano gusto ko. Diba? Sino naghahanda ng ganon? Faith po yun, pag naghahanda ka sa ganon. Iniisip mo na kung anong gusto mo. Pag may nagtanong sa'yo, meron ka na kaagad sasabihin. Diba? May nagtanong. Inahiya po ako, ganito, ganyan. Siyempre, nahiya ako eh. Sabi, hindi po. Kasi po, once in a lifetime lang po ito at you deserve it po. Nagbigay ako kaagad. Nakalimutan ko yung una kong hiningi sa Panginoon. Ang naisip ko yung pangalawa, yung laptop. Yun ang sinabi ko, laptop. Bahala na, nagtanong eh. Diba? Pag nagtanong ang Lord sa'yo, huwag mong limitahan. May nagtanong eh. Ano gusto mo? Hindi naman sinabi na, anong gusto mo na ang budget ay 15,000 or 10,000? Hanggang 10,000 lang hanggang 15,000 lang na budget Wala! O di, sige, request. Si pastor, ang una niya sinabi, sapatos. Sabi ko pa, kumikindat-kindat na ng iPad mo, iPad na lang hingin mo. Maganon-ganon na yung iPad ni Pas eh. Pero pinagtsatsagaan niya. Nabubuksan pa naman. Ay, sige, bahala ka na, ikaw na makipag-usap. Sabi nga sa akin, di sinabi ko, pwede po ba, if it's not too much for the asking po, wag na po shoes. Na lang po, iPad po kay pastor. Kaso nag-send ako ng 2 choices sa iPad ni Pas. May link din po yun. 10th gen po yung isa, 10.9 inches ba yun? And then 13 inches.
So, dalawa po yun. Pero may una na po akong sinabi na laptop. Kaso, ang inantay niya, yung pinakamadali, ang nakuha niya, yung dalawang choices sa bandang huli. Kaya, ini-expect ko po na dadating ay laptop. Pero nung chinek ko po, ano po to? iPad po pareho? Yes po, iPad po yung, inano ko lang po yung sinend nyo sa akin na link. Next time, ayusin mo, Roda. Oo. Pero, nung naisip ko yon, binalik ako ng Lord. Alalahanin mo yung una mong hiningi. Oo nga pala, 11 dyan nga pala yung una kong hiningi. Yun nga pala yung may pwedeng mag-ballpen, tapos pwede mong lagyan ng keypad, pwede, parang laptop na rin siya, di ba? Di ba? Yung ganon. And kahapon po, kasi 7 to 10 days daw yung delivery. Antayin ko siya 7 to 10 days. Kahapon po yung 7th day. Yung una, yung 7 days na. So, hintay na lang po ako hanggang Tuesday para po sa delivery nung items. Tigisa po kami ni Pastor. Amen. Tinetestify ko po yun sa inyo kasi ganun pala si Lord, no? Yung kapag pag pinagkatiwala mo na lahat sa Kanya, He knows more than you know. More than what you desire in your heart, He knows kung anong gagawin niya para mas maging masaya ka. Amen? He knows kung ano yung ikakasaya mo. Lahat ng tanong mo, pose the question. Pang-4. And then 5, plan obedience. Pin down a date to obey. Magpetsa ka na sa pagsunod na gagawin mo sa action mo, sa application mo. Huwag kang matakot na ipaayos sa Lord ang buhay na magulo, ang isip na magulo. Kasi may tutulong sa'yo. Mahirap pag-aral po ng Biblia, mahirap po sumagap ng mensahe ng Lord, pero may hope. Meron pong access. John 14:26. But the advocate, the Holy Spirit, whom the Father will send in my name, will teach you all things and will remind you of everything I have said to you. Amen? So there is a teacher. Merong magtuturo sa atin ng Holy Spirit. Pwede kayong humanga sa mga magagaling mag-preach. Pwedeng hangaan nyo sila. Pwedeng, galing talaga niya, ang dami ko nakukuha dyan pag yan yung nag-preach. Pero alam nyo ba na ang intensyon ng Panginoon sa salita niya? Mangusap sa'yo individually. Sa'yo, ibibigay ng Lord. Hindi lang sa preacher na naririnig mo. Kaya mo ding sagapin or kunin or tanggapin ang mensahe ng Panginoon. Pwede po ba tayong tumayo at tayo po ay manalangin? Sa oras na ito, gusto ko na lumapit tayo sa Panginoon. Individual. Lumapit tayo sa Panginoon. Kahit di na dito sa harap. Ikaw as individual, lumapit ka sa Panginoon. Lord, sa totoo lang, hindi ko rin ma-assess ang sarili ko, anong sitwasyon ko, anong nang level ko pagdating sa salita mo. Pero Lord, may pag-asa. Kung yan ang disenyo mo sa salita mo, Lord, tulungan mo ako. Empower mo ako. Gusto ko, Lord, makita ka more than dun sa bigat ng isasakripisyo ko. More than sa bigat ng pakakawalan ko sa buhay ko na nagpapabigat sa akin, Lord. Tulungan mo ako na mas makita ko yung kahalagahan mo sa buhay ko. Tulungan mo ako, Lord, na makabalik sa disenyo na ikaw yung Panginoon, hindi ako. Na ikaw ang in charge sa buhay ko, sa pamilya namin, hindi kami. Hindi ang mga mayayaman naming mga boss. Hindi ang mga mayayamang politiko. Tulungan mo kaming maniwala sa iyo, Lord. Salamat kasi sinabi mo, natataas ang faith namin kapag lagi kaming nakikinig sa iyo. Kaya Lord, drive us or give us that drive, Lord, to seek you with all our heart. Just come to the Lord right now.
mo lang yung sarili mo, huwag kang magpumiglas. Magtiwala ka sa Diyos. Gusto ka niyang ayusin, matagal na. Di mo siya naririnig. Bigyan mo siya ng time. Bigay mo yung puso mo sa Kanya. Hindi na importante ang nakaraan mo. Ang importante, makabalik ka sa disenyo ng Diyos sa buhay mo. Salamat, Panginoon, sa pagkakataong makahinga. Salamat sa pagkakataon na punuin mo ang buhay namin ng liwanag, ang isip namin ng kaayusan, katinuan. Salamat, hindi lamang pala Biblia ito. Ito pala ay ang aming Panginoong Hesus. Ito pala ang aming Panginoon. Ito pala ang sinasabi ng Diyos sa buhay namin, araw-araw. Ito pala ang pag-ibig ng Diyos sa amin, Lord. May we all receive everything, Lord, na gusto mong sabihin sa amin, Lord. May we not miss anything from you, Lord, sa bawat araw. Patawarin mo kami sa lahat ng aming mali at pagkukulang, kasalanan, Lord. Patawad, God. Muli, Panginoon, mabuo kami para makinig sa iyong salita. Ito, Lord, ang aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Palakpakan po natin ng Lord.